Ilang sandali matapos ang sagupaan nila Taekyang, siya ay nagpatuloy sa pagpalaganap ng kanyang chi, kung saan ang panloob na enerhiya nito ay lumiliyab sa tindi ng lakas. Dito ay kanyang iniisip na siya ay nakaranas ng lubos na pagkatalo kay Changpeng sa loob ng 7 araw. Kung saan ilang beses sila na naglaban na halos umabot sa 60 beses o mahigit sa 70 beses na pakikipagbakbakan. At kung ito ay kanyang iisipin, hindi rin gumamit si Changpeng ng kanyang sword chi sa pakikipaglaban sa kanya. At ayon sa quest window, kailangan niyang talunin siya bago magbagong taon, at ngayon ay 3 araw na lang ang natitira. Inamin niya na mayroon na lamang siya panghuli na baraha, pero dahil ito ay pagsasanay at hindi isang sitwasyong nakamamatay, nais niyang manalo gamit ang kanyang martial arts upang ihanda ang sarili sa mga malalakas na kaaway na maaaring harapin sa hinaharap. Sa puntong yun, nag-alerto ang sistema na matagumpay niyang natapos ang chi circulation, at ang antas ng pagsasanay ng pamilya Jin ay bahagyang tumaas. Inihayag rin na ang kanyang tibay at pagod ay mababawi. Nang siya ay matapos sa kanyang chi circulation, napansin ni Taekyang na patuloy na binubugbog ni Changpeng sa kanyang harapan si Mujin. Subalit pursigido at hindi nawawala ng pag-asa si Mujin na magpatuloy sa paglaban kahit na siya ay nahihirapan na. Hindi nagtagal, sinubukang gawin ni Mujin ang kanyang mapanlinlang na pag-atake sa kanya. Habang ito ay nakikita ni Taekyang, sinabi niya na ito ay napakahusay na gawin, subalit hindi ito sapat para kay Changpeng. Sa oras na yon, tumalsik si Mujin sa harapan ni Taekyang sabay tawa sa kanya. Lumapit si Taekyang sa kanyang mukha at tinanong si Mujin kung pang-ilang beses na ba siya natalo ni Changpeng. Kasabay nito, ang namumulang mukha ni Mujin na mayroong bakas ng kamay ay sumagot sa katanungan ni Taekyang na ito na ang 70 beses na siya ay sumubok dito. Nang ito ay marinig ni Taekyang, siya ay tinawanan niya ng labis, kung saan sinambit niya na malapit na niyang maabot ang pang-100 na beses na pagkatalo. Tinanong siya ni Taekyang na kung ano sa kanyang tingin kung bibigyan siya nito ng palayaw na isang kumpletong talunan kapag siya ay natalo sa ika-100 na pagkakataon. Tumanggi naman si Mujin sa kanyang mga sinabi. Kaagad namang nilapitan ni Changpeng si Mujin upang siya ay kanyang tanungin kung siya ba ay ayos lang. Galit na sumagot si Mujin na kung paano siya magiging maayos. Sapagkat nauna niyang sinabi kanina na dapat gagamitin niya lamang ang fist technique sa kanya. Subalit ang mukha ni Mujin ay nagkaroon ng marka ng kanyang teknik gamit ang teknik ng palad. Dito ay sinagot siya ni Changpeng na kailangan rin niya gamitin ngayon ang palm technique dahil nakikita niya na nag-i-improve siya ng mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Napagtanto ni Taekyang ng sandaling iyon na si Mujin ay mabilis na nagbago at nag-improve sa kanilang pagsasanay. Sapagkat karamihan sa mga tao na tiningnan niya gamit ang chi sense ay hindi pa nagkaroon ng pagbabago sa antas. Subalit ang taong ito ay umakyat ng antas ng 2 beses sa loob lamang ng ilang araw. Kasabay nito, nag-blush si Mujin dahil sa mga papuri ni Changpeng sa kanya. Iniisip rin ni Taekyang na kung ito ba ay dahil sa kanya, dahil silang dalawa ay palagi na magkasabay. Kaagad namang pinagsabihan ni Taekyang si Mujin na siya ay tumabi na at magpahinga na muna. Wika pa niya na kay Mujin na siya ay isang talunan. Kung saan tinawag siyang Hyuk Mujin the Loser. Sa puntong yon, muli na nagharap sina Taekyang at Changpeng sa loob ng isang entablado. Dito ay tinanong ni Taekyang si Changpeng kung kamusta ang kanyang pakiramdam ngayon. Wika pa niyang tanong kung kailangan rin ba niya magsagawa ng kanyang chi circulation. Sumagot naman si Changpeng na siya ay ayos lang, sapagkat hindi naman siya pinapawisan kanina. Mula sa likuran, ang pagmumukha ni Mujin ay tila naiinis sa kanya nang ito ay kanyang marinig. Naghayag si Taekyang na magiging ibang-iba ito sa pagkakataong ito, wika pa niyang tanong kung siya ba ay hindi magsisisi. Nagsalita naman si Changpeng na sinabi sa kanya ng kanyang lolo na iyan ang mga salita ng mga low-level martial artists. At ang mga tunay na master ay ipinapakita ito sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Sinagot naman siya ni Taekyang na siya ay huwag na mag-alala dahil plano na rin niyang gawin ito mula ngayon. Inihayag naman ni Changpeng sa kanya na inaasahan niya ito mula kay Taekyang. Kasabay nito, nagbukas si Taekyang ng kanyang character profile, upang suriin ang kanyang natitirang status points. Dito ay sinabi ni Taekyang kay Changpeng na sinusubukan niya sanang mag-ipon ng maraming puntos. Subalit kailangan niyang gamitin ito lahat dahil lamang sa kanya. Hindi naman nakuha ni Changpeng ang ibig ipahiwatig ng bida.
Kasabay nito, ginamit ni Taekyang ang halos 50 puntos sa kanyang natitirang stat points at ibinigay niya ito lahat sa kanyang agility. At sa isang mabilis na galaw, bigla na lamang sinuntok ni Taekyang sa harapan si Champang, kung saan nagawa niyang makaiwas sa mabilis na direktang opens iba ni Taekyang. Nagtataka naman sa kanyang isip si Champang kung paano bigla na lamang naging mabilis si Taekyang. Nagsalita naman si Taekyang sa kanya na alam niya ang galaw na yon, kaya tinanong niya si Champang kung yun ba ay ang Invisible Scent Stride. Habang siya ay umiiwas kay Taekyang, tumugon si Champang na pinagsama niya ito sa stride ng 5 elemento ng Plum Blossom. Wika pang tanong ni Taekyang kung ito ba ay posible, na tinugunan ni Champang na siya ay sigurado na ito ay maaari. Ilang sandali, humingi ng paumanhin si Champang sa ating bida, sapagkat minaliit siya nito noong umpisa. Sa kasunod niyang galaw, ipinamalas ni Champang ang kanyang teknik sa Origin Illusion Pump, kung saan ginamit niya ito sa pag-atake kay Taekyang. Nang ito ay mapansin ni Taekyang, kaagad siyang kumilos ng kanyang depensa, subalit ang mga palad ni Champang ay tumama sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Gaya ng inaasahan ni Taekyang, ang lakas ni Champang ay kahanga-hanga. At wala siyang laban kung ganito ang magiging takbo ng kanilang sagupaan. Dahil dito, ginamit ni Taekyang ang natitirang 50 puntos sa kanyang kasanayan at inilagay ito sa kanyang lakas. Sa puntong yon, sumusugod si Champang ng direktang opens iba sa kanya. Kasunod ito, nagsagawa si Champang ng maraming pag-atake sa kanya, habang pinupuri nito si Taekyang na siya ay labis na humahanga sa kanya. Tumugon si Taekyang sa kanya na kung ito ba ay dahil ang isang taong hindi niya inakala na maging malakas ay lumalaban ngayon ng mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan. Sumagot si Champang ng oo mula sa kanyang tanong, at patuloy na pinaghahampas si Taekyang ng kanyang sandata. Sa puntong yon, inihayag ni Champang na siya ay mas magaling kaysa sa inaasahan niya. Sinabi rin niya na masyado siyang nagiging interesado sa kanya. At kalaunan, naglabas si Champang ng kanyang Sword Enhancement Chi. Nang mapansin ni Taekyang na naglabas na siya ng kanyang Chi, napag-isipan niya na kung ano na kaya ang kanyang gagawin, sapagkat hindi na niya makakayanan ang ganitong tindi ng kanyang lakas. Tinanong rin niya sa kanyang sarili kung kailangan na ba niyang umatras o isaalang-alang na masisira ang sibat at gawin ang susunod na pag-atake. Subalit siya ay nagtataka kung ano itong nararamdaman niya mula kanina pa. Isang kakaibang pakiramdam kung saan tumitibok ang puso niya at lumilinaw ang paningin niya. Wika pa niya na nararamdaman niya ito sa likas niyang damdamin, kung saan maihahambing niya na magkaiba ito ngayon. Kung saan ang kanyang chi sa katawan ay dumadaloy sa kanyang sibat. Dito ay sinasabi ni Taekyang na makakaya niyang gawin ito, habang ang panloob na enerhiya ni Taekyang ay umaapoy sa tindi ng lakas. Sa oras na yon, isang malakas na pag-atake ng kanyang sibat ang isinagawa niya sa harapan ni Champang. Hindi naman nagpatalo si Champang at kaagad rin niyang sinabayan ang pag-atake ni Taekyang. At sa isang matinding pagsagupaan ng kanilang mga sandata, ay bahagya na napaatras si Champang dahil sa tindi ng lakas na ibinato ni Taekyang. Dahil dito, tinanong ni Champang si Taekyang kung saan ba siya kumuha ng kanyang biglaan na lakas. Palokong sinagot naman ng bida si Champang na ito ay kanyang kinuha sa pagkain ng ramen. Kasabay nito, sumugod si Taekyang ng kanyang pag-atake sa kanya. Nang siya ay makalapit kay Champang, nagawa ni Champang pigilan ang kanyang direktang pag-atake. Sa puntong yon, napansin ni Champang ang pag-ilaw ng kanyang sandata, kung saan iniisip niya na ang chi sa katawan ni Taekyang ay kumonekta na rin sa kanyang sibat. Nang tumunog ang sistema sa kanyang harapan, napagtanto ni Taekyang na ito ay gumana. Dito ay inihayag ng sistema na nakahanda na siyang pumasok sa isang bagong antas. At ang sandata niya ngayon ay umaayon sa kanyang chi. At ang quest na may pamagat na Beyond the Wall ay siyang nilikha. Iniisip ni Taekyang na sinasabi na ang mga umabot sa tuktok ay naririnig ang sigaw ng isang tao bago masira ang pader. Ang sandata ng isang martial artist na maihahalin tulad sa kanyang buhay, ang unang bagay na nakakaramdam ng pagbabago ng kanyang master. Habang abala si Taekyang sa kanyang pagtingin sa sistema, siya ay tinawag ni Champang. Dito ay tinanong ni Champang ang bida kung ang martial arts ba ay napaka-interesado. Tumingin naman si Taekyang sa kanya at nagtataka sa kanyang mga sinabi. Naghayag si Champang na sinabi ng kanyang lolo na ang martial arts ay walang taglay na espesyal, sapagkat hindi ito martial arts, kundi isang kawalan.
Nagtataka namang tinanong ni Taekyang kung nagawa bang sabihin ito ng Sword Saint. Dagdag pa niya na dahil nga wala itong laman sa simula pa lang, inilahad niya na dapat niya lang tanggapin kung ano ito at punuin. Nag-usisa si Taekyang at nagtanong sa kanya kung bakit niya biglang sinasabi ito. Sandaling nag-isip si Taekyang tungkol sa kanyang naging pahayag, kung saan paulit-ulit na binibigkas ng bida ang kanyang mga sinabi tungkol sa hayaan niya lamang ito at dahil wala naman itong laman ay dapat niya itong punuin. Kung saan nahulog si Taekyang sa kanyang hindi maipaliwanag na sitwasyon dahil sa labis na pagtataka. Dito ay pumasok si Taekyang sa kanyang panloob na chi. Ilang sandali, nagising si Taekyang, kung saan napansin niya na gabi na noong siya ay magising. Kaagad na tinanong ni Changpang ang bida kung ano ang kanyang pakiramdam. Dagdag pa niya na kung tama ba ang sinabi ng kanyang lolo. Sumagot si Taekyang ng hindi lahat. At pagkatapos, nag-alerto ang sistema na natapos na ang kanyang quest na Beyond the Wall. Inihayag rin ng sistema na siya ay naging isang kick martial master na. Sinabi ni Mujin ang taos-pusong pagbati niya sa kanyang batang master, wika pa niya na palagi niyang pinaniniwalaan na kaya niya ito. Sinambit rin niya na siya si Hyuk Mujin at kasama ang kanyang marangal na hangarin na protektahan siya. Ay nagbabantay at iniingatan siya ng hindi hinahayaan na mapasok ng kahit isang daga. Sinabi ni Taekyang na ewan niya na lang kung may daga nga, ngunit mukhang isa siya sa mga daga na yon, sabay mura na punyetang hangal. Sinabi ni Taekyang nang dahil sa hilik niya, muntik na siyang mahulog sa chi deviation. Kaya sinabihan niya si Mujin na kung ayaw niyang mamatay, ay dapat na siyang mawala sa kanyang paningin sa loob ng 10 segundo. Pinuri ni Changpang si Mujin at sinasabing epektibo talaga ang pagsasanay, dahil mukhang naging mas mabilis na siya ngayon. Matapos ang mabilis na pagtakbo ni Mujin, sinabihan niya si Changpang na sila ay magsimula na muli. Nagtataka naman si Changpang sa kanyang ibig sabihin. Dito ay sinabi ni Taekyang ang tungkol sa kanilang sparring, kung saan inihayag niya na hindi pa tapos ang laban nila dalawa. Sumagot naman si Changpang na okay sa kanya na sila ay maglaban ulit, subalit tinanong niya ang bida na mukhang pagod na siya ngayon. Tumugon naman si Taekyang nang hindi pa siya napapagod. Kasabay nito, pinapakita ni Taekyang sa kanya na nakakaya pa niyang kumilos at gumalaw. Wika pa niya sa kanyang isip na hindi niya alam kung bakit, pero medyo nalilito siya ngayon. Sa halip, gusto niyang subukan agad ang bagong antas niya, na baka ngayon ay makakayanan na niya si Changpang. Ngunit sumagot si Changpang na ang pagpapahinga ay bahagi rin ng pagsasanay, at iyon ang sabi ng lolo niya. Kaya wika niya na kailangan rin niya magpahinga ngayon. Sinabi rin niya kay Taekyang na dapat niyang napagtanto ito ngayon, na ang katotohanang mananalo pa rin siya anuman ang mangyari. Naisip ni Taekyang na kung ibig ba niyang ipahiwatig ay hindi lahat ng makikita mo ay siyang makukuha mo rin, at doon mismo ay kanyang naiintindihan na ngayon. At pagkatapos niyang maabot ang pinakamataas na antas sa martial arts, napagtanto niya kung gaano kahalimaw ang taong ito at kung gaano kahirap ang daan sa hinaharap. Gayunpaman, kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana siyang naligaw bago maabot ang pinakamataas na antas sa martial arts. Kaagad na nagpaalam si Changpang at nagsalita na sa kasamaang palad, ipagpaliban na muna nila ang kanilang sparring hanggang sa susunod. At pansamantala, magpakaabala siya muna sa pagpapanatili ng kanyang kondisyon matapos ang liwanag na kanyang nakamit sa pagkakataong ito. Nag-alerto ang sistema na kinansela ang quest ng Sword Saint Indirect Training 2, at walang parusa ang ipinapataw dahil nagdesisyon ang nagmungkahi ng quest mismo na ito ay kanselahin. Nakaramdam naman ng pagkaginhawa si Taekyang matapos malaman na wala itong parusa. Kung saan mayroon siyang napansin na maraming notification sa kanyang sistema. Kung saan nagtataka na tinanong ni Taekyang ang kanyang sarili kung ilan kaya ang lahat ng nandito. Pagkatapos, pumunta si Taekyang sa isang silid na kwarto, kung saan nakababad ang kanyang katawan sa isang mainit na bathtub. Wika pa niya na napaka-refreshing ng kanyang pakiramdam. Dito ay iniisip ni Taekyang ang kanyang bagong nakamit na tagumpay bilang isang peak-level martial master. Kaya siya ay nagpahayag na ito ay kanyang tingnan upang suriin kung gaano kaganda ang gantimpala. Nag-alerto ang sistema ng 5 beses na pag-level up, at ang antas ng cultivation techniques ng pamilyang Jin ay umabot sa ika-9 na mastery. Dahil dito, maaari siyang makakuha ng mas maraming chi ng mas mabisa. Inihayag rin dito na ang antas ng kanyang chi sense ay umabot sa ika-7 na mastery,
kung saan makakayanan na niyang matukoy ang mga target na mas mababa sa antas 70 sa loob ng 329 na metro. Nakakuha rin siya ng karanasan sa mabilis na pag-angat ng martial arts at mayroon din siyang panibagong karagdagan na 2 beses na pag-level up. Iniisip ni Taekyang na kay tagal na mula nang umangat ang chi sense at cultivation technique niya. Nag-alerto ang sistema na ang isang peak master ay isang malakas na tao na kayang mamuno ng isang sekta ng walang kahirapan, at kaya rin niyang gumawa ng sariling martial arts at magtatag ng bagong sekta. Naisip ni Taekyang kung kinakailangan ba talagang gumawa ng bago, sapagkat meron pa siyang pamilyang Jin ng Taiyuan. Sa halip nito, nag-alerto ang sistema na matapos maabot ang kaliwanagan, natuklasan niya ang paggamit ng chi na hindi niya alam noon. At sa pamamagitan ng pagsasanay, magagamit niya ang bagong kasanayan na sound transmission. Sinabi ni Taekyang na ito ay isang simbolo ng pag-abot sa peak-level martial master ang sound transmission. Kaya wika niya na siya ay nagagalak na subukan ito ng isang beses. Kahit na kailangan ng kaunting practice pa para dito, sa huling pagkakataon, tiningnan ni Taekyang ang 3 natitirang alerto ng sistema. Kung saan inihayag dito na ang 10 millennia cold steel ay inilagay na rin sa kanyang inventaryo. Sinambit rin dito na ang isang martial artist at ang kanyang sandata ay iisa. Nasa martial artist din ang tungkulin na makahanap ng sandatang makapagpapalakas sa lahat ng kanyang lakas. At ang quest na hanapin ang dalubhasang panday ay nilikha na. Dahil dito, bumangon si Taekyang mula sa bathtub at nagtataka sa panibagong alerto na ibinigay sa kanya ng sistema. Lumipat ang eksena sa isang lugar na kung saan nakatayo ito sa kalagitnaan ng malalaking bundok na napapalibutan ng kagubatan. At ito ay isang rehiyon ng Hilagang Talampas, kung saan isa itong neutral na lugar para sa mga tulisan. Kasabay nito, ginaganap sa loob ang isang pagpaplano na ginagawa ng kanilang pinuno, habang pinapakita nito ang isang mapa sa kanyang mga kasamahan. At ang lalaking nagpaplano nito ay ang pinuno ng Black Snake Squad na si Hyuksa, isa sa pinakamalakas sa mga tulisan sa rehiyon ng Hilagang Talampas. At siya ay isang peak level na martial master. Dito ay kanyang tinatanong ang kanyang mga kasamahan kung ano sa palagay nila ang kanyang minumungkahi. Sumagot si Ching Jen na sa kanyang tingin, iniisip niya na pagnakawan ang hilagang bahagi ng disyerto na bundok pagkatapos bumagsak ang sekta ng Mount Heng Sword. Tinanong rin niya ang kanilang pinuno kung hindi ba ito magiging mahirap sa kanila. Dito ay tinanong ni Hyuksa si Ching Jen kung bakit niya naman nasabi ito. Inihayag nito sa kanya na kapag umatake sila sa mga ngalakal, ituturing silang isang pangkat ng mga tulisan, ngunit kung sasakupin nila ang isang kastilyo at pagnakawan ang mga sibilyan, ituturing naman silang mga rebelde. Pagkatapos, libu-libong hukbo ang ipadadala upang supulan ng mga rebelde, at kung makikialam ang pamilyang Jin, ay tiyak na wala silang magiging laban sa kanila. Nagpahayag naman si Temur na bukod pa rito, ang Crimson Wind Clan ay hindi man lang nagawang galawin ng gobernador, mas mababa sa ika-10 ng kanilang 400 tauhan ang nakabalik ng buhay. Sinabi ni Slaughterer na ang hayop na si Pungyang ang tumakas mula sa luntiang bukirin, at ang mga walang kwentang tao sa ilalim niya ay wala ring iba kundi mga hamak na walang silbi na mabilis niyang tinipon. Tinanong ni Temur kung nakatagpo na ba sila dati ni Pungyang. Sinabi ni Slaughterer na ilang beses na silang nagkita dati at masasabi niya na wala siyang kakwentang-kwenta. Sigurado din siya na wala ni isa man sa mga taong narito ngayon ang mas mahina kaysa sa kanya. Sinabi ni Hyuksa na kahit ano paman, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa gobernador, dahil ang problema ay matatapos sa kanila at sa pamilya Jin ng Taiyuan. Tinanong ng isa kung ano ang kanyang ibig sabihin dito. Sinabi niya na 3 araw mula ngayon, sa umaga ng bagong taon. Ang mga pinuno ng lahat ng sekta sa Shanxi ay magtitipon sa pamilyang Jin ng Taiyuan. Kaya dadaan sila sa Haikou at hindi sa Datong. At pagkatapos, magmamarcha sila patungong Taiyuan at tatapusin ito bago pa makialam ang mga aso ng gobyerno. Humingi ng kaunting sandali si Ching Jen, sapagkat may higit sa isang sangay ng pamilyang Jin sa pagitan ng Haikou at Taiyuan, kaya wika niyang tanong kung hindi ba nila mapapansin yon. Sumagot si Hyuksa na huwag siyang mag-alala, dahil sa loob ng kalahating araw mula sa pagdating nila sa Haikou, ay tinitiyak niya na walang laman na ang mga sangay ng pamilyang Jin sa Hilaga. Ikinagulat naman ng dalawa ang naging pahayag ni Hyuksa. Kasabay nito, sinambit nito sa kanila na sa oras na yon,
ang Thousand Wind Clan ay magsasagawa ng kaguluhan sa lugar ng Datong. Dito ay kanyang malakas na tinanong ang mga kasamahan niya na kung may oras pa ba ang pamilya Jin ng Taiyuan na sila ay kanilang mapansin kung may problema sa ibang lugar. At siya ay sigurado na titipunin nila ang kanilang mga martial artist at ipapadala sila sa Datong. Naisip ni Qing Zhen na ang Thousand Wind Clan ay isang makapangyarihang pangkat sa hilagang talampas na mas marami at mas mataas ang kasanayan kaysa sa Crimson Wind Clan, at napagtanto niya na kung ibig ba sabihin ng kanilang pinuno na dapat isama nila ang mga iyon. Dagdag pa ni Heuxa, ang pamilyang Jin ng Taiyuan ay nakatuon ngayon sa pagpapatatag ng hilaga. At sa kanyang pagkakaalam, ang natitirang martial artist sa pamilya ay nasa 200 lang. Wika niyang tanong na hindi ba nakakatuwang isipin na ang kabuuang bilang ng mga tauhan natin dito ay hindi bababa sa 300. Naisip ni Qing Zhen na hindi, sapagkat maaari pa silang magdoble ng bilang kung titipunin nila silang lahat. Napag-isip niya rin ang kanyang narinig na ang Sleeping Dragon ng Shanxi at Heavenly Jin Blade ng pamilyang Jin ng Taiyuan ay nagawang talunin si Peng Yang nang pinagtulungan nila ng sabay. Naisip ni Timur nang dahil sinasabing wala ni isa sa kanila ang mas mahina kay Peng Yang pagdating sa martial arts, ay walang dahilan rin para matalo sila sa laban sa pagitan ng mga martial master ng pamilya Jin ng Taiyuan. Sa puntong yun, nananabik na tinanong ni Heuxa ang lahat kung ano na ngayon ang kanilang gagawin. Hinampas ni Qing Zhen ang mesa sabay sabi sa kanya na kung ano pa ang kanyang gagawin, sapagkat napakaganda ng plano na ibinigay nito sa kanila. Wika pa niya na ito ay gagawin niya ng walang pag-alinlangan. Sumang-ayon naman si Timur sa naging pahayag ni Qing Zhen at sinabi na isama rin siya sa kanyang plano. Kasabay nito, inihayag ni Slaughterer na wala na siyang ibang hihilingin pa, kundi iiwan lamang sa kanya ang Sword Demon na si Wei Peng, sapagkat gusto niyang putulin ang ulo nito. Ilang sandali, pumayag ang lahat sa kanilang mga plano, kung saan inihayag ng kanilang pinuno na si Heuxa na sila ay magpakalasing at mag-cheer sa isa't isa. Sa oras na yon, nag-bottoms up silang apat kung saan tumatawa silang pareho at nagsasabi na magdagdag pa ng karagdagang inumin. Habang sila ay nagiinuman, bigla na lamang may nagbukas ng pintuan, kung saan nabulabog ang kanilang inuman sa lalaking pumasok sa pinto. Dito ay bumungad sa kanilang harapan ng isang matandang lalaki, kung saan silang lahat ay nagtataka kung sino ang matandang lalaki na ito.